Para ma-elevate natin yung paborito nating longganisa, bibigyan ko kayo ng isang magandang approach. But since nandito tayo sa Lokban, ba't di natin itry Lokban Longganisa Ice Cream? Isa talaga sa mga pinaka-paborito kong part pag mga gantong tinatawag nating probinsya recipes is kung gaano ito kasimple. So once na ready na natin yung mga ingredients, pagsasama-samahin na lang natin. Sinigang na dalag sa puso ng saging. Sa aking munting tahanan, wala rin akong katapusang mag-painting. Sabi namin, why don't we try to put up a gallery, coffee shop? Sa tapang na, ang sabi nila, kaya kang ipagtanggol ito hanggang 3 araw. Ang lambot naman eh, oh. Ito yung masasabi kong typical bahay na bahay ang dating mo ito. Para ka pinagluto ng nanay mo. What I enjoy most about Thai cuisine is yung intricate flavor profile ng Thai food. Harmoniously mixed together. Okay na ako. Puntahan niyo na to. Please. Para ma-elevate natin yung paborito nating longganisa, bibigyan ko kayo ng isang magandang approach. Gagawa tayo ng Lokban Longganisa Bake. So ito yung ating Lokban Longganisa. Masarap na siya as is. Ipapatas lang natin yan doon sa ating tray. And then, may iba pa nating ingredient. Mix lang natin to. Saka natin ipapatas doon sa ibabaw ng longganisa natin. Tungan natin din ng cheese. Uulitin lang natin ang proseso sa susunod na layer ng ating longganisa bake. Now for this step, this is optional. Pero gagawin lang natin siya para lang mas mag-pop yung taas ng ating bake. Gagawa lang tayo ng parang pinaka-crust. So ito yung ating mozzarella. Parsley. Lagyan lang natin ng breadcrumbs. So irarab lang natin yung ating parsley doon sa ating breadcrumbs. Saka natin ihahalo sa mozzarella. Siyempre, parmesan. Hindi pa luto yan, pero mukha ng promising. Bibake lang natin to for about mga 45 minutes to 1 hour. Pwede na natin serve. Ang herb na kadalasang ginagawang tsaa at nagpapasarap sa ilang desserts at savory dishes, paano nga ba itinatanim at inaalagaan? This is lemon mint, and here's how to grow it yourself. Ayan, hello mga food explorers. Dala ko po ang mother plant ng lemon mint na kadalasang ginagamit sa beverages or lemon mint tea. Ngayong pong araw, ipapakita ko po sa inyo ang pagpaparami ng lemon mint. Kung titigan natin ang ating mother plant, dapat piliin natin ang medyo woody or medyo matigas na parte ng ating lemon mint. Sa pagputol po natin ng stem, kailangan po nating alahanin ang pagpuputulan. Ang kailangan po ay 3 nodes or 4. Makita po natin ang nodes kung saan po tumutubo ang ating mga sanga sa gilid or mga dahon. Tulad po nito, 1, 2, 3, 4. Sunod po tayo sa pang-4. Makabubuting gupitin ng pahilig ang tangkay para mas masipsip nito ang sustansyang galing sa ating solusyon. Ang
Ang solution po na hinanda po natin ay pinaghalong tubig at rooting hormone. Ang rooting hormone ay nakakatulong para mas umusbong na mabilis ang ugat ng isang halaman. Kapag nagupit na ang tangkay, ibabad lang ito sa solution for 30 minutes. Pero kung magtatanim ka sa loam soil, maaari mo nang lampasan ang prosesong ito. Ilalagay lang po natin ang mga peat moss sa ating trays. Ngayon po, kailangan po natin siguraduhin babad na babad po ang ating peat moss sa tubig. Pwede po natin siyang iwanan ng 5 minutes or more than 5 minutes kung hindi pa po basang-basa ang ating peat moss. Ngayon, ililipat na natin yung mga stem cuttings kanina na binabad natin sa seedling trays. Lagyan ng label ang seedling tray kung saan nakasulat ang petsa kung kailan ito itinanim at kailan ito ililipat sa paso. And after 3 weeks, Pansin po ninyo, yung mga lateral shoots o yung mga sanga na tumutubo po sa gilid, ngayon po ay umusbog na. Minsan talaga, no, mahirap maging utak at ugali ng pagiging artist. So, marami kaming iniisip, maraming gusto gawin. Sa aking munting tahanan, wala rin akong katapusang mag-painting, oil on canvas painting ang aking ginagawa po. Medyo dumadami. At yung katanungan nga ay paano ito naging fusion sa aming kagustuhan ng kape. Well, yung aking girlfriend, si Siang Berte, napakahilig din sa kape. So, nagkatugma kami ron. Sabi namin, why don't we try to put up a gallery, coffee shop, para ma-share din yung aming specialty na pizza. So, medyo eclectic kung titignan natin, medyo nandun yung impulse ng creativity. Karamihan ng comment ng ating mga bisita parang bahay din daw nila. Ito na yung oras. This is it. Ang kikiman time natin. Umpisa natin ngayon sa ito na tinatawag nilang artist drink. Parang nakakahinayang i-mix kasi yung color niya, maghahalo na. Parang maganda siya tingnan eh. Tinikman ko muna yung nasa ilalim eh. Yung espresso. At totoo nga, sa tapang na, ang sabi nila, kaya kang ipagtanggol ito hanggang 3 araw. True yun. Medyo nagulat din kami sa reaksyon ng mga tao na bumibisita rito. Medyo naging popular siya. Ito ay merong gatas na ating sinasalin sa espresso. At pagsalin ng gatas na yon ay parang nagkakaroon ng art na rendition. Mixed Berry Sparkler. Tignan natin. Actually, hindi ako fan ng mga medyo maasim na drink. Pero ito, nakakatawa kasi may spirit. Parang naglalaro yung mga berries sa loob ng bibig ko eh. Saktong-sakto siya sa akin. Okay sa akin to. Matcha espresso naman po, mga food explorers. Huwag natin haluin. Sa matcha muna tayo. Matcha. Kung uubusin ko tong dalawan to, siguro sa buong linggo kaya ko mag-taping siguro. Mga food explorers, GMA Prime, Black Rider, 8 p.m. at sa GTV, 9:25 p.m. po. Habang niluluto pa ang dishes na ipapatikim ni Dayong kay Rainier, sinamantala ng Black Rider star na sumabak sa instant art lesson. Medyo nininervyos ako dahil magtuturo ako ng art sa isang napakagaling na artista. Parang ako ang nininervyos, Coach. Titigan mo muna mabuti. So yung arugula... Prosciutto, arugula. Yes. Yes. So pipili ka ngayon ng mga green dito. Sa Siyempre. tingin mong katimpla nun. Tigas ba yung tube? Yeah. Yun. So ito ang tinatawag nating linseed oil. Parang sausaw pandesal lang to. Kung anong yung mainteresan, yun ang una mong Sige. dututin. Okay, ngayon, konting sausaw kay linseed oil. Konting-konti lang. Siya? Yan, sige. Oh, very good. Oh. Very good. Very good, ah. Nako. Potential to. Ayan, okay. Oh, kita mo, feel mo na, di ba? Oh, ayan.
Dito lang yan, ha? Okay. Dayong! Ayan. O, kita mo na. Galing. Eh, feeling ko kasi masisira yung painting pag ako yung tumira eh. Mas improve nga ang arugula. Oh. Oh, di ba? Art talaga. Ang pakiramdam parang you destroy, then you create. Tama, sinabi mo. Parang nagulo, parang tapos dahan-dahan siyang lalabas para maging work of art. Galingan mo sa pagpipinta, Rainier, ha? You got this, bro! Samantala, balik muna tayo sa Bukid Amara para gumawa ng isang kakaibang dessert na bagay sa mainit na panahon. Maraming iba't ibang flavors ng ice cream ang available. May mga typical, mangga. Meron din mga weird tayo natitikman kagaya nung may sili at nung nasa CLSU kami, tilapia ice cream. But since nandito tayo sa Lokban, ba't di natin itry Lokban Longganisa Ice Cream. Tatanggalin lang natin siya dun sa ating casing. So slice lang natin to. Saka natin tatanggalin yung pinakalaman. So once natanggal na natin yung pinakalaman, salang na natin. So once na medyo natutosta na yung ating longganisa, lagyan na natin yung ating asukal. So eto na yung ating caramelized Lokban longganisa. Palalamigin lang natin to. Pwede na nating ihalo doon sa ating ice cream. Ba? Ayan. Pwede. Mukhang nakumbinsi naman ni Rainier si Sir Dayong na may talent siya sa pagpipinta. Kaya ang kanyang reward, nag-uubabaaw na servings ng bestsellers from Dayong Art Gallery Cafe. Ano bang unahin natin? Sige, ito na. Unahin natin to. Spinach and mushroom pizza. Ang sarap ng pizza nila kasi unang-una, yung dough nila, sila mismo ang gumagawa. Lahat mga ingredients dito, lahat fresh. Ibe. Prosciutto arugula. Siyempre, fresh na fresh ang kanilang arugula. Yun ang nagpaiba dito. Ang natitikman ko pala is balsamic honey. Ang pinaka-okay, fresh yung mga vegetables nila, fresh arugula. Sarap ah. Ang aming bestseller itong last few weeks and months is yung prosciutto arugula namin. So very healthy rin siya. Sourdough na ang ginagamit namin na crust. Tapos ang comment lahat ng tao hanggang dulo, eh talagang inuubos pa rin. Okay lang bang buklatin natin? Yan, alright. Yun, no? Diba? Onions, tomatoes. Yung cheese nila, parang may ibang term. Malalaman natin yan. May iba na naman akong nalalasahan ah. Teka lang. Secret sauce. Special sauce. Yun yung nagpapasabog ng flavor sa bibig. Yung burger nila, 100% beef yan. Walang extenders yan. Ito ang pork steak nila. Ang lambot naman eh, oh. Ito yung masasabi kong typical na bahay ang dating mo ito. Para ka pinagluto ng nanay mo. Ng Sunday, after nyo mag-simba, pinagluto ka ng... Ang sarap. Yung at home ka, ano to? Comfort food. May part 2 pa ang food trip ni Rainier. Abangan niyo yan mamaya. Dito ulit sa Bukid Amara,
may isa pa akong recipe na bukod sa tatak Pinoy, mas pasasarapin pa natin gamit ang isang kakaibang ingredient. Puso ng saging. Dahil sa mga food adventures natin, iba't ibang klase ng recipes yung mga nadidiscover ko. At syempre, nakukuha ko doon sa mga tinatawag nating mga eksperto. And one time, nakilala ko si Ate Jen. Naituro niya sa akin itong ginagawa nating recipe ngayon. Kung tawagin nila, ay sinigang na dalag sa puso ng saging. So hiwain lang natin yung ating puso ng saging. At syempre yung iba pa nating mga sahog. At yung pampaasim na gagamitin natin, kamyas. Isa talaga sa mga pinaka-paborito kong part pag mga gantong tinatawag nating probinsya recipes is kung gaano ito kasimple. So once na ready na natin yung mga ingredients, pagsasama-samahin na lang natin. So yung pinakailalim natin, doon ko ilalagay yung ating puso ng saging. Dahil ito na rin yung ingredient natin na pinakamatagal maluluto. Saka ko ilalagay yung ating dalag. Saka ko ito babalutin ng ating kamyas, bawang, sibuyas, yung ating kamatis, yung ating sili. Saka natin lalagay yung hugas-bigas. Sasalang na natin. So, bibigyan ko lang to siguro mga at least 1 oras hanggang 1 kalahati. Malapit nang maluto ang ating sinigang na dalag sa puso ng saging. Sa ngayon, bumisita muna tayo sa Maginhawa Street, Quezon City kung saan ipapakita ni Rainier kung saan dumadayo ang Pinoy foodies na nagkikrave sa Thai food. Food explorers, okay na ako. Puntahan niyo na to. I am half Thai. Yung mom ko talaga, her dream is to have a Thai restaurant. We started with a small Thai eatery in Parañaque. After that, the community loved it, and today, yun yung nagustuhan ngayon ng mga customers natin, which is catered to the Filipino palate, making sure na consistent pa rin and authentic ang ingredients. What I enjoy most about Thai cuisine is yung intricate flavor profile ng Thai food. Harmoniously mixed together, which creates a very bold and unforgettable experience. Ito na, ang shrimp pad thai. So, syempre, umpisa na natin to. Lalagyan muna natin ng lime. Ayan, no? Actually, mga food explorers, parang sa pagkakaalala ko, second time ko palang makakatikim ng Thai cuisine. Naghahalo-halo yung sourness, yung saltiness, at may kick na spice nga. Siyempre, pag sobrang maanghang na siya, ang best partner niyan, ang milk tea nila. Yan. Yan, mga best sellers nila dito. This one is original Thai milk tea. So this one naman is Thai green milk tea with floral essence. Tikman natin to. Parang nag-iiba yung mundo ko dito. Alam mo, pag ininom mo siya, parang kang nasa Thailand na. Titikman natin ang ibang variation nila. Okay naman siya, pero for me, ito ang mas bet ko. Dito naman tayo sa vegetable spring roll nila.
Unahin natin ang seafood sauce nila. Para mahiwaga siya. Carrot, tama. Kung di ako nagkakamali, ito ba yung tinatawag nilang tenga ng daga? Ang isa sa mga naging bestseller sila ay ang Thai pork and salted egg sauce. So, titikman natin yan. Medyo thick yung sauce niya. Actually, iba siya ha. Kasi kahit matagal na siya nakababad sa sauce niya, ang crunchy pa din niya. Hindi masyadong malakas yung lasa ng salted egg. Sakto yung combination ng flavors niya. Magugustuhan to ng kahit sino sa inyo. So, moving on po tayo. Dito tayo ngayon sa Thai red chicken curry. Okay. Check muna natin to. May sweetness siya, yun ang kinaibahan niya sa curry natin. Sa tingin ko, kaya medyo tumis yung to, para mahuli na yung puso ng mga Pinoy. Yeah. Pero okay ito, masarap to. Pasok sa panlasa Pilito. Thank you sa Pad Thai Express kasi kayo unang nagpakain sa akin nito. Ito na. Teka, dagdagan natin ng konti para mas solid. Alam mo, parang ang bata na binigyan ng candy. Pagka kinain, masarap eh. Kaya pala, maraming nasasarapan dito kasi talagang masarap siya. Iba to. Food Explorers, okay na ako. Puntahan nyo na to. Please. Ingat mo sa tinik mga ilan. Go. Please. Kamusta? Sarap po. Medyo maanghang na. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Very good. Kwanto? Staple sa Bulacan. Magpinta, magtanim, magluto, kumain. Hindi man tayo sigurado sa simula kung saan tayo dadalhin ang ating passions in life, kung isasabuhay mo ito ng buong puso, maaari itong magbunga sa isang bagay na makakapagbahagi ng saya sa maraming tao. Ayan. O, kita mo, galing.